Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Perdy Nogalisa, sa ka-assign po sa Kinabuogan, Door of Faith, sa ilalim po ng District 8, sa pangunguna po ng Pastor Pedro Gondarneas. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Sige po, sabay po tayo. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay, salamat po sa inyo sa oras na ito, Panginoon. Pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Kayo ang Diyos nakakakita sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa aming buhay, paglilingkod, O Diyos. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin po namin ang gawain ito, Panginoon, pag-aaral ng iyong salita, O Diyos, ay kayo ang may taas, kayo maparangalan, Panginoon. At kami po ay lumago sa pananampalataya at lumago sa inyo spiritual, Panginoon, na kaalaman, Panginoon, nanggagaling sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa oras na ito. Lahat ng aming maririnig at ang aming mga mababasa, Panginoon, ay manggagaling sa inyo, para kami ay lumakas, Panginoon, sa aming paglilingkod, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pinagkaloob niyo po na buhay ngayong araw na ito. Pinagkaloob niyo po bagong lakas sa araw na ito, Panginoon. Kayo ang aming tinataas, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa tulong niyo Banal Espiritu, at bigyan niyo kami ng tagumpay sa aming paglilingkod, O Diyos. Salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo, dinadakilan namin kayo, Panginoon. Ito po aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay manggagaling po sa Kawikaan 15 verse 33. Kawikaan 15 verse 33. Basahin ko po. Hallelujah. Sabi po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Purihin po ang Panginoon. Ulitin ko po. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ano po? Meron po tayong bagay na makikita dito na dapat nating gawin. Ang una ay ang paggalang, pangalawa ang pagsunod, at ang pangatlo yung pagpapakumbaba. Po, meron tayong gagawin para sa Panginoon. Paggalang, pagsunod, at pagpapakumbaba. Alam po natin, mga kapatid, ang unang-unang dapat nating igalang at sundin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagiging matalino ang isang tao, nagiging matalino ang isang mananampalataya dahil sa pagkakaroon ng paggalang at pagsunod sa Diyos. Hindi po ito natututunan sa labas. Hindi po ito natututunan sa loob ng paaralan, kundi sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng pagsunod natin sa Panginoon. Amen po. At alam natin kung ano ang kabaliktaran ng pagsunod, yung hindi pagsunod sa Panginoon. Alam po natin ang kabaliktaran ng pagpapakumbaba, ang hindi pagpapakumbaba sa Panginoon.
Sabi po dito, nakikita natin yung mga tao na walang pagpapakumbaba sa Panginoon at walang pagsunod sa Diyos. Nakikita natin yung mga tao na sinasabi nila na sila'y mabuti. Sinasabi nila sila ay walang kasalanan sa Panginoon. Ang iniisip nila ay pagmamataas sa harapan ng Panginoon. Yung mga bagay na makamundo, yun ang naiisip nila. Yun ay pagmamataas sa harapan ng Panginoon. Yung iniisip nila yung kanilang sarili, yun ay hindi pagpapakumbaba sa Panginoon. Ganun po yung mga tao. Pero tayo mga maglilingkod sa Panginoon, tayo mga mananampalataya sa Diyos, hindi man tayo perpekto, alam natin na binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen po. Alam natin, tayo binabago ng Diyos araw-araw. Kaya po, napakahalaga po sa atin mga kapatid, ang yung pagpapakumbaba. Napakahalaga po yan. Napakahalaga din po ng pagsunod. Di ba po, meron po tayong sa aklat ng Samuel, meron pong halimbawa po dyan ang hindi pagsunod sa salita ng Panginoon. Alam po natin yung nangyari po kay Haring Saul. Sa unang Samuel po, 15:22. Sinabihan ng Apostol Samuel si Haring Saul. Babasahin ko po dito kung bakit napakahalaga ng pagsunod sa Diyos. Kasi po, ang marami po kasing may pagkakataon po kasi na nauuna yung pangalawa bago yung unang dapat gawin. Sige po, basahin ko po dito sa 15. Sabi po dito sa unang Samuel 15:22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Amen po. Kaya yung unang dapat natin matutunan, ating mga nanampalataya, ay ang pagsunod. Napakahalaga po sa Panginoon ang pagsunod. Amen po. Inuuna ang pagsunod bago yung paghahandog. Kasi marami po ang mga bagay na nauuna po yung pangalawa. Nilalaktawan na po yung una. Ginagawa na po natin yung pangalawa, hindi natin nagagawa yung una. Yung una kasi ay yung pagsunod sa Panginoon. Amen. Mahalaga po sa atin mga kapatid, yung pagsunod, yung unang-unang nakikita sa atin ng Panginoon ay yung pagsunod. Tinanggap natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya namumuhay tayo sa biyaya ng Diyos, namumuhay tayo sa kabanalan, at namumuhay tayo nakalugod-lugod sa Panginoon. Ayan po. At isa din pong halimbawa na makikita natin yung pagpapakumbaba, yung panalangin ni Haring Solomon. Mababasa po yan sa unang Hari 3:5 at 3:9. Mababasa po dito yung humingi ng karunungan si Haring Solomon sa Diyos. Pero ang binigay ng Diyos sa kanya ay ang karunungan ay higit sa lahat. At ang hinihiling ng karunungan ni Samuel, ni Haring Solomon, yung sa kanyang tungkulin, magampanan ng kanyang tungkulin na mabuti. Pero ang binigay ng Diyos sa kanya ay karunungan ngayon at hanggang sa kinabukasan, hanggang sa hinaharap, ang kanyang mga gagawin pa.
Yun ang binigay ng Diyos sa kanya. Pangwalang hanggan yung habang siya'y nanunungkulan bilang hari, siya ay binigyan ng Diyos ng karunungan. Yun po ang binigay ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin po, siya ay humingi ng karunungan, pero siya hinigitan pa yung bibigay sa kanya ng Diyos. Ganon din po tayo mga kapatid. Kapag tayo humihingi sa Panginoon, ang naakala natin ito lang ibibigay sa atin ng Diyos. Pero mas higit pa yung binibigay ng Diyos sa ating. Higit pa sa ating iniisip. Higit pa sa ating hinihiling ang binibigay ng Diyos. Kaya maganda po tayo ay nagkakaroon ng inuuna natin kung susundin ba natin ang Diyos o hindi. Di ba po, tayo ay pinagkaoloban ng Panginoon ng banal na Espiritu. Sabi dito, ang Espiritong kaloob sa atin ng Diyos ay magpapaunawa sa lahat ng bagay. Bagay na espiritual. Lahat ang binibigay sa atin ng Diyos ay banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang magpapaunawa sa atin sa mga espiritual na mga bagay. At sa mga bagay na hindi espiritual, yung mga bagay nakikita. Kung nauunawaan natin ang mga bagay na espiritual, mas nauunawaan natin yung mga bagay na hindi espiritual. Yung mga nakikita ng mata, mas nauunawaan natin yun. Kasi po, nauunawaan nga natin yung hindi nakikita, yung mga bagay na espiritual. Mas lalo na po yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Mahalaga po sa ating mga mananampalataya, para sa atin, ang maunawaan mga bagay na espiritual. Amen? Para tayo magkaroon ng karunungan at kaalaman nanggagaling sa Panginoon. At sa tulong po yun ng banal na Espiritu. Hindi po yun natututunan sa labas. Hindi po natututunan po yun sa paaralan. Ang pagkakaroon ng karunungan na espiritual. Amen po. Alam natin ang gagawin kapag tayo ang nakakaharap ng mga pagsubok at problema. Alam natin kung paano ito malulutas. Kasi meron tayong kaalaman mula sa Panginoon. At yung pagsubok at yung mga problema, hindi yun hadlang para hindi tayo magpagpatuloy. Hindi po yun magiging dahilan para hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Kundi, ito ang pagkakataon para tayo ay makalapit at makipag-ugnayan sa Diyos Ama nasa langit. Yun po yung iniisip natin. Ito yung pinakamabuting paraan na kapag tayo ay nakakaharap sa mga pagsubok, isang pagkakataon po na tayo ay lumapit at makipag-ugnayan sa Diyos Amang nasa langit. Isa rin po nagpapakita ng karunungan mula sa Panginoon ay yung pagiging handa. Amen. Dadagdag ko lang po yung pagiging handa sa pagiging marunong o karunungan nanggagaling sa Panginoon. Di ba po ang pagpapakita ng pagiging handa ay nagpapakita ng karunungan mula sa Panginoon. Sabi nga po sa Lucas 12:34. Basahin po natin. Sa Lucas 12:43. Pinagpala ang mga aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Pinagpala ang mga aliping na darat ng gumaganap sa Panginoon. Amen. Sabi dito, tayong lahat na mananampalataya ng paghahanda. Amen. Inaasahan po tayo ng Panginoon na tayo ay naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ang dapat nating gawin
ay mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-aral ng mabuting balita ng salita ng Panginoon upang gamitin tayo sa pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan para sa mga tao. Amen? Isang pagpapakita natin ng katalinuhan at karunungan ang magbahagi ng nalalaman natin tungkol sa kalooban ng Panginoon. Pinapakita natin na tayo matalino at may karunungan kung tayo nagbabahagi ng kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi nga po sa Marcos 1:17, ang kakayahan na manggagaling sa Panginoon ay manghuhuli tayo ng mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Ang kailangan po natin ay magkaroon ng karunungan mula sa kalooban ng Panginoon. At ito yung ninanais natin. Ito dapat ang ating pinaka-priority, yung kalooban ng Diyos, malaman natin at ibahagi natin. Sumunod tayo kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang sabi na nga po ng apostol sa unang Korinto, ikalawang Korinto 10:4-5, sabi ng apostol Pablo, ang mga naninira sa kanila, ang sandata nila ay kapangyarihan ng Diyos. Kapag sila ay sinisiraan, ang gamit ni Apostol Pablo ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At hindi sa makamundong mga bagay. Tinuturuan ni Apostol Pablo ang mga tao na sumunod sa Panginoong Hesus, sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung tinuturo ni Apostol Pablo, dahil si Apostol Pablo ay binigyan ng karunungan ng Diyos mula sa Panginoon. Kaya ipinapangaral niya yung kalooban ng Diyos. Sumunod sa Panginoong Hesus, maglingkod sa Panginoon. Yun po yung pangangaral ni Apostol Pablo. Meron siyang karunungan. At tayo din, mga mananampalataya ngayon, binigyan din tayo ng Diyos ng karunungan dahil binigyan tayo ng banal na Espiritu na makaunawa sa mga bagay na espiritual. Amen? Ang paglilingkod natin ay sa ating ay nakasentro. Ang ating paglilingkod sa Panginoon ay nakasentro sa pagpapakumbaba. Kapag tayo naglilingkod, alam natin meron tayong paglilingkuran. Alam natin na meron tayong Diyos na dapat paglingkuran na higit sa lahat na makapangyarihan. Tayo ay nakasentro sa pagpapakumbaba. Kasi alam natin, hindi mapaparangalan ang tao mapagmataas. Kapag ang isang tao ay mapagmataas, iniisip ang kanyang sarili, iniisip ang mga makabundong bagay, yun po ay pagpapakita ng pagmamataas sa Panginoon. Pero tayo, naglilingkod, hindi natin iniisip ang ating sarili, kundi ang iniisip natin ay masunod ang kalooban ng Panginoon. At hindi napaparangalan yung mga tao mapagmataas. Ang napapangaralan po, sabi po sa binasa natin kanina, ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Marami tayong mababasa sa Biblia, nagpapakumbaba. At sabi ng Panginoong Hesus, magpakumbaba tayo sa Panginoon, sa Diyos. Pag tayo nanalangin, aming amang Diyos na sa langit, di ba po? Kapag tayo tinuruan tayo ng Panginoong Hesus na manalangin, aming amang Diyos na sa langit, tayo ay nagpapakita ng papakumbaba. Tandaan natin, tumanggap man ng mga papuri, tumanggap man ng mga pagkilala yung mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon, tumanggap man sila ng matataas na pagkilala sa mga tao, wala yung kabuluhan. Ulitin ko po,
ang mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon, ang mga taong walang tamang relasyon sa Panginoon, mabigyan man sila ng pagkilala, pagparangal, papuri sa mundong ito, wala po yung kabuluhan. Pero tayo mga naglilingkod at nananampalataya sa Panginoon, ang hinahangad natin, ang parangal nagmumula sa Diyos. Amen po. Ang hinahangad natin ay parangal mula sa Diyos at hindi sa mga tao at hindi sa mundong ito tayo ay naghahangad ng parangal. Hindi sa mundong ito tayo naghahangad na tayo maitaas. Amen. Ang hinahangad po natin mga kapatid ay maparangalan tayo ng Diyos at makatanggap ng pangako, biyaya ng Diyos sa kanyang pagdating, sa kanyang pagbabalik. Amen po. Kaya po tayo ay maganda ay nagkakaroon tayo ng paggalang, pagsunod at pagpapakumbaba sa Panginoon. Meron lang po akong halimbawa na bibigay. Alam po natin yung kakayahan ng suklay sa atin. Ang suklay po ay kapag sinusuklay natin ang ating mga buhok, umaayos po ang ating mga buhok. Kapag ginagamit natin ating suklay, napapaayos ang ating mga buhok. Ang salita ng Diyos, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, binabasa natin ang Biblia, umaayos po ang ating buhay. Amen po. Kapag ginagamit natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, ang buhay natin ay nagiging maayos sa harapan ng Panginoon. At sinusunod natin ang salita ng Diyos. Huwag natin kakalimutan, napakahalaga po ang pagsunod sa Panginoon. Amen? At tayo bilang mananampalataya, nauunawaan natin yung mga bagay na yon. Nauunawaan natin yung pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Nauunawaan natin din ang pagpapakumbaba sa Panginoon. Napakahalaga po yun. At napapaunawaan din natin yung ginagalang natin ang Diyos. Amen? Sa lahat ng ating gagawin, huwag natin kakalimutan mayroon Diyos na nakakita sa lahat ng bagay. Kaya, bago tayo gumawa ng isang bagay, alalahanin natin na ang Diyos ay nakakita sa lahat ng ating ginagawa. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Dalangin ko po ay lahat tayo ay bigyan ng Diyos ng karunungan, bigyan ng Diyos ng pusong mapagpakumbaba. Amen. Marami pong mababasa sa Biblia tungkol sa pagpapakumbaba. Amen. Tandaan po natin lagi at tayo ay gawin ang magpapakumbaba sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magwawakas sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. At tayo po ay pinagpala sa araw na ito dahil tayo ay kahit po ay hindi na tayo kahit po gumigising tayo ng maaga para magbahagi ng salita ng Diyos. At bilang magkakapatid ay tayo ay nagtutulungan sa pagpapalakas sa pananampalataya. Amen po. Napakaganda po ng isang bagay na tayo ay ginagamit ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay nakakatulong sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay napaparangalan sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay pumikit. Tayo po ay manalangin bilang sa pagtatapos ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. 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 Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos na di nagbabago. Kayo ang Diyos, Panginoon, nakakaalam sa lahat ng bagay, O Diyos. Dalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, na narito sa live na to, Panginoon. Tinataas po namin ang kanilang mga buhay. Tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon, na magamit sa inyong gawain, O Diyos. At biglang bigyan nyo kami ng karunungan, kaalaman na gagaling sa inyo, Panginoon. At bigyan nyo kami patuloy, Panginoon, na maranasan ng pagtatagumpay, Panginoon, pagsama ng Banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon, na naglilingkod sa inyo at naniniwala sa inyo, Panginoon.
Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga kinakaharap, sa kanilang mga anumang aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon, sa paglilingkod. Dalangin po namin patuloy ang inyong maranasan po namin ang bawat isa ang kalakasan na manggagaling sa inyo. Physical man yan, Panginoon, o spiritual na manggagaling sa inyo, Panginoon. Dinadalangin po namin ay kiniklaim po namin, Panginoon, ang inyong pagkilos ng banal na Espiritu at patuloy pagsama, Panginoon. Biyaya at habag, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa, Panginoon. Samahan niyo po kami sa buong araw na ito, Panginoon, na aming gagawin sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, Panginoon. Pupunta kami sa trabaho, sa anuman, Panginoon, sa gawain man, Panginoon. Patuloy maranasan yung pag-iingat, proteksyon ng bawat isa at maranasan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Gamitin niyo kaming instrumento, maging pagpapala para sa iba, maging ilaw sa aming kapwa, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. Gamitin niyo kami maging kasangkapan ng pagkakaisa. Gamitin niyo kami kasangkapan para maipahayag ang inyong salita, Panginoon, ang biyaya ng kaligtasan na manggagaling sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, magtagumpay. Tulungan niyo kami magtiwala at manampalataya, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo kaming palaguin, Panginoon, at magkaroon ng bunga ang aming mga pananampalataya, Panginoon, aming paglilingkod, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa oras na ito. Sa lahat na panood ng live na ito, Panginoon. Tinataas po namin ang kanilang mga buhay, Panginoon, sa lahat ng manggagawa, lahat ng mga pastor, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Hallelujah. Lahat po, Panginoon, na ginagamit niyo sa gawain ng Panginoon, ng Door of Faith, Panginoon, Door of Faith Church, Panginoon. Patuloy, Panginoon, kayo ang sumama, pagbigay ng tagumpay. Ang bawat isa, pagkaroon niyo kami ng pagnanais sa mga puso at damdamin, Panginoon, na kayo ang Diyos aming maranasan at magbigay ng kaayusan, kapayapaan sa aming mga puso at kagalingan sa aming mga pisikal sa aming mga pisikal, Panginoon. Salamat po, Ama, pinupuri namin kayo, dinadakilan namin kayo sa tulong ng aming pinagkaloob niyo pong banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, patuloy maranasan ang inyong pagsama, Panginoon. Salamat po, Ama, salamat po sa inyong biyaya at habag sa umagang ito, sa oras na ito. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Ito po aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po, mga kapatid. Sa Diyos ang papuri po.